Paano mag-calibrate ng TPMS ng bagong-bagong NXT Storm XR? What's up, kamusta mga ka-electric? This is CV Ahimoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So ngayon meron tayong unit dito na NXT Storm XR at ang unit na to meron ng TPMS unlike nung Storm X pa lamang. So ngayon papakita ko sa inyo paano mag-calibrate kasi may time na hindi niya na-detect yung PSI. So pakita natin yung screen natin dito. So yun nga pala, yung mga version 2 ngayon ng Storm X, ganito na rin yung panel pero wala pang TPMS. So itap nyo lang yan, may lalabas na parang bahay, home. Punta tayo sa TPMS. Makikita nyo nakalagay not learned. So check nyo muna, mag-i-start tayo sa front tire. Kita naman siya. Front tire learning siya. Ngayon, pag lumabas is not learned, pwede nating ulitin hanggang 3 times. Kapag hindi pa rin, meron tayong next step na gagawin. Ayan, learning. Wait lang natin. Ayan, learn, fail. Isa pa. Learning. Ayan, learn, fail pa rin. So, next step na tayo. Pupunta tayo sa kanyang pito. Ang TPMS po nito, yung pinaka-device niya, nasa loob po ng mugs. So kung makikita nyo dati, ginagamit namin sa Storm X, yung pito, yun yung pinaka-TPMS, ngayon iba na. So pakita natin dito. So dapat pala guys, bago nyo gagawin to, meron kayong tire inflator or nasa vulcanizing shop kayo para may panghangin kayo ng gulong. Kasi ang gagawin natin, magbabawas tayo ng hangin. Actually, ang suggestion dito, kailangan aalisin talaga lahat. Pero ang gagawin natin, try lang natin magbawas muna. Then, balik tayo sa panel. Ayan. Front tire learn. Tignan natin kung mariread na siya. Pag hindi pa rin na-read, try natin magbawas ulit. Ayun! Kita nyo? 17.5 PSI. So ngayon, maglalagay tayo ng hangin sa gulong, magdadagdag tayo since 17 lang. So ayan, since meron tayong tire inflator dito from Xiaomi, thank you. Ayan. So ang current PSI natin is 17. Ang suggested po natin na PSI from front tires is 25. Kung may angkas ka, at least 28 to 30, depende po. Sa harap yun So nakaset tayo ng 25. Ayan, so sakto, di ba? 17 yung reading kanina doon, 17 din yung reading dito. So, lagyan natin ng hangin. 20, 21, 22, 23, 24, ayan, 25. Ngayon, balik tayo kung nag-25 na. Ayan. Naka-23 siya. Actually, itong si TPMS natin, hindi siya sobrang accurate, pero 1 or 2 PSI lang naman yung kanyang difference. So, naglagay tayo ng 25. Ang reading niya is 23. Tapos, meron temperature yung pinakagulong natin, which is 27 degrees Celsius. So, we will repeat the same process dito sa rear tire. Check muna natin kung magka-calibrate siya. Kung malalearn niya yung current TPMS or tire pressure. So again, paalala po bago tayo magbawas ng hangin sa gulong, make sure nasa vulcanizing ka or meron kang tire inflator katulad nitong si Xiaomi portable tire inflator. Kung saan mabibili ito, dyan sa link sa comment section or sa yellow basket. So not learned, isa pa po. So ayan, kita nyo doon sa front tire, tumaas yung PSI niya. So, kahit pa paano close to 25 na PSI. Ayan, learn, fail. So, pupunta na tayo sa likod. Tatanggalan muna natin or babawasan natin siya ng hangin. Bilang lang kayo at least 10 seconds. So, nabawasan natin ng hangin, try natin siyang i-relearn. Oh, na-learn agad. So, try natin ulit kung tama kasi 26. So, ibig sabihin, sa 10 seconds, ang taas ng PSI niya kanina. Try natin ulit kung tama yung reading.
Learning siya, learning. Learn fail daw, pero check pa rin natin. Gamit tong tire inflator natin. Nakalagay doon 26 pero malamang baka 28 ang reading dito. So sa likod, ang suggested na TPMS or tire pressure sa likod is 28 kapag solo sa likod. Pero kapag may angkas ka or may mga dala, at least mga 30 to 32. So dapat po laging mas matigas ang likod kaysa sa harap. Kapag sobrang tigas po ng parehas yung gulong, ibig sabihin, sobrang tagtag ng mga shock nyo. Kapag naman po malambot, mas mabilis naman po kayong malobat at saka parang pansin nyo, ang bagal ng takbo nyo kasi latag na latag po yung gulong sa kalsada. Ayaw pumasok. Yun. So, anong reading doon? 20? 27? So, dito 26. So, try natin ng mga 28. Ayan. Ano pong reading dyan ngayon? 29. So, ang nilagay nating TPMS is, or tire pressure is 28. So, hindi siya ganon ka-accurate, pero close naman ng 1 to 2 PSI. Tapos pala, bibigyan ko lang kayo ng tip. Paano nyo malalaman kapag nabawasan ng hangin yung gulong nyo or kapag flat yung gulong nyo? Balik tayo dito. Ayan, naka-29 na siya, 24 sa harap. Punta tayo sa home. Ayan. Makikita nyo, may gantong notification. So, usually lumalabas yan kapag nabago yung tire pressure nyo. So, nabago yung tire pressure natin kanina, tumaas. Para mawala yan, patayin natin yung unit. Tapos buksan natin ulit. Ayan. Wala na. Wala na yung notification dito ng pang TPMS. And pansin nyo, same pa rin yung kanyang TPMS. 24 sa harap, 29 sa likod. So yun lang mga ka-electric. Kung may tanong pa kayo, ilagay nyo lang sa comment section yung inyong mga question. Again, this is CV Yahimoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. Ride safe, keep safe mga ka-ibiyahe. Sa kalsada nagsimula ang kwento, sa likod ng manibela kasama ang pangarap